Muli, andito si Karandang para sa isang usapang lalaki sa ating buwanang formation sa dito sa uh, late course. Ang aking topic ay tungkol sa how parents affect their child's mental health in celebration of the World Mental Health Month ngayong Oktubre at binibigyan nating halaga ang mental health bilang isang um, mahalagang topic or paksa na dapat tugunan ng bawat pamilyang Pilipino at ng bawat individual. Ang mental health sa ating mga dating pinag-uusapan ay napakahalaga sapagkat ito ay ating isa rin sa ating dapat isang karapatan that mental health is a universal human rights, di ba? Na dapat hindi lang physical na kalusugan ng ating binibigyang halaga. At higit sa lahat, ang ating kalusugang pangkaisipan. So ngayon, ang aking ibabahagi ay yung mental health sa loob ng tahanan o pamilya na dapat nating bigyan ng halaga. Tulad ng aking nakagisnan, nais ko ibahagi ang isang spiritual dosage mula naman kay Prophet Isaiah chapter 54 verse 13 na sinabi ng ating Panginoon, all your children will be taught by the Lord and great will be their peace. Yung ating mga anak, ano man ang kanilang pinagdadaanan, ano man ang kanilang nararanasan, ang Panginoon Diyos ang bahala sa kanilang magkaloob ng lahat ng biyayang kanilang kinakailangan. Sapagkat, sabi nga ni St. Therese, everything is grace. Napag-uusapan natin ang mental health. Ayon sa pag-aaral, merong mga sinasabi tayong adverse childhood experiences na kung saan ito yung nangyayari, ito yung mga karanasan natin nung bata pa, kaya tayo nagkakaroon ng kung ano man ang ating nararamdaman ngayon o ang ating nararanasan. May mga pagkakataon kasi na yung ating mga karanasan ay nagiging bahagi ng ating kasalukuyan. Halimbawa, kung tayo po ay nakaranas ng violence o abuse o neglect sa ating bahay o sa ating tahanan, malamang yung sugat o yung marka ng trauma dulot noon, kahit kung hindi ito naagapan o hindi ito nabigyan ng kaukulang pansin, maaaring hanggang ngayon sa ating pagtanda ay dala-dala pa rin natin. Or sa ating mga kabataan, dala-dala pa rin nila ngayon. O yung pag-witness ng violent act sa tahanan o sa komunidad. Sa gitna ng magulong tahanan o mundong ating kinagigisnan, hindi na natin alam kung saan na ba tayo hahanap ng kapayapaan o katahimikan. At ang nakakalungkot pa rin dito, minsan nakakaranas din ng distress or pagkasira ng kalooban, yung isa sa mga nakawitness tayo ng isang pamilya natin sa buhay na nag-attempt or nag-commit ng suicide. Hindi madali ang pinagdadaanan nila na kahit ano, mas may epekto pa rin dulot ito sa ating kalusugang pangkaisipan. Ang substance abuse na naging problema na napakaraming taon na hanggang ngayon, dulot pa rin ito ng parang sinasabi natin cancer na nanlipunan. Mental health problems na patuloy tayong tumutugon doon sa hamon na kahit papano ay maibsan o maiwasan ang anumang dalahin ng ating mga sarili o mga mahal natin sa buhay. At ang paghihiwalay o pagkaswasak ng ating mga tahanan dahil sa paghihiwalay ng ating mga mahal sa buhay, lalo ng ating mga magulang na patuloy na sumisira sa konsepto ng pamilya. Ito ay merong dulot na
epekto sa kalusugang pangkaisipan sa kabataan at sa atin dahil sa ating mga naranasan noong araw. Sinasabi sa pag-aaral ng National Survey of Children's Health na 1 in 3 children under age of 18 deal with at least one adverse childhood experience. In other words, yung mga kabataan daw sa ngayon, isa sa tatlo, okay, ang naka-experience o nakaranas ng adverse childhood experience na aking tinalakay kanina. At 14% o sabihin na natin humigit kumulang 10, okay? Mahigit 10 kabataan sa 100, okay? Ang naka-experience na hindi lamang isa, kundi 2 o higit pang adverse childhood experiences. Ito ay para sa akin ay malalim na dapat nating tugunan ng pansin sapagkat ang biktima na naman po nito ay hindi lamang ordinaryong pag-uusap nito, kundi ang biktima ay kabataan. Maaaring ito ay dato lamang sa Amerika, subalit dito sa Pilipinas, maaaring mas higit pa at ang nakakalungkot pa, baka wala tayong eksaktong dato, pero ganun pa man, this is a wake-up call for all of us. Kung paano natin bilang isang magulang, paano natin tutugunan ang kalusugang pangkaisipan ng bawat kabataan, ng bawat anak natin. Sinasabi rin, dahil doon, baka may problema doon sa ating parenting style. Okay? Yung parenting style na sinasabi natin na nakaka-apekto ng mental health. Kasi minsan, bilang isang magulang, hindi na natin alam kung ano ba ang tugmang pagpapalaki sa bata or tugmang estilo kung paano maging magulang. At ito'y makakatulong at yung parenting natin somehow nakaka-apekto rin sa kalusugang pangkaisipan ng ating mga anak. Baka ikaw yung tipong magulang na authoritarian. Yung gusto mo, ikaw ang masusunod. Pagkagising pala ng bata, di kayo babangon? Okay? Bawal to, wag kayo doon, dito ka lang kayo, bawal. Ang dami yung rules na hindi naman tugma sa pangkaraniwang panahon o sa makabagong panahon. Halimbawa, okay? Puro kayo computer. Marahil tama naman niya, puro kayo computer. Pero sa panahon ngayon, ang computer ay gamit ngayon sa pag-aaral. Marahil sa halip na sasabihin mo puro kayo computer, wala kayong ginagawa, or puro kayo palo, galit, marahil baguhin na natin yung ganung system ng pamamaraan sapagkat hindi na siya tugma sa panahon ngayon. Maaaring nagnakaw ang anak mo ng piso, ang parusa ay halagang 1,000,000 piso. Yun ang nakakatakot doon. Halimbawa, pagpapaluhod sa munggo, sa asin, pagpapasquat, di ba? Na hindi na tugma sa panahon ngayon. Bakit? Kasi merong pag-aaral na yung mga lumaki, okay, sa isang violenteng pamamahay o tahanan, tulad ng nabanggit ko yung adverse childhood experience, nakakaroon ng malaking impacto sa mental health ng bata. Kasi nga baka nga minsan, sa sobrang stress, ay nagkakaroon tayo ng labeling. Okay? Labeling na ang hina mo, yan, yung mga ganyan, or lahat ng mga negative words o adjectives na pwede nating sabihin sa isang bata ay nababanggit natin na bumababa yung kanilang self-esteem o self-confidence. Na ang tingin nila sa sarili nila, totoo nga yung sinasabi ng nanay ko, tatay ko, ng mga mahal ko sa buhay. Kaya tuloy, hindi na siya nag-grow, hindi na siya nag-explore ng kanyang skills sapagkat nabuo sa kanya yung label. Tandaan natin, ang bata ay hindi siya jar na dapat lagyan ng label. Diba? Hindi dapat i-identify natin yung mga bata bilang ito
Okay? At para sa atin, walang epekto sa kanila. Marahil sa ngayon, wala. Sa nakikita mo bilang magulang, wala. Pero eventually, okay, malaki pa rin ang impact nito sa anak mo. Okay? Yun yung nagiging issue, no? Masyado tayong enforce punishments, masyado tayong domineering, masyado tayong diktador, kaya na hindi natin napapakinggan ang totoong haing ng mga bata. Pangalawa, permissive. Ito yung pagiging lenient mo na para bang, sige, okay lang, kahit gabihin sila ng uwi, okay lang. At least, nasa computer lang sila, siguro nag-aaral sila. Na hindi, okay lang, na nanonood sila ng TV hanggang o ng movies hanggang madaling araw kasi wala nang tahimik lang sila. Kasi ang tingin mo sa anak mo ay hindi anak, maaaring barkada na cool parent, kung tawagin natin, pero napapabayaan din ang pala natin yung ating mga anak sapagkat nawawala na sila ng balanse. Yung balanse na dapat sa oras ng pahinga, sila nagpapahinga. Sa oras na kanilang pagtatrabaho, pag-aaral, sila nagtatrabaho. At sa oras na kanila ay para sa sarili nila, wala na silang oras para sa pamilya, sa mahal sa buhay, sa sarili. Sapagkat nawala na sila ng balanse. Yung tinatawag natin work-life balance, yung 888 rule ko. Dahil sa ating tingin, baka masaktan o baka magrebelde ang mga bata, kaya hayaan na lang natin. Pero hindi natin alam, yung pala ay isa rin palang hindi magandang epekto o pamamaraan sa pagpapalaki ng bata at pagbibigay ng kalusugang pangkaisipan sa mga anak ninyo. The next one is uninvolved. Ito naman yung mga neglectful, provide little guidance support, yung tipong basta may pera, kumuha ka na lang dyan, bilhin mo kung anong gusto mo, okay, i-text mo lang ako, titingnan ko kung pupunta ako sa school activity nyo, huwag ka mag-alala, may pera naman dyan, andyan naman si Yaya, huwag ka mag-alala, may kotse ka naman, dalhin mo na lang yung kotse mo kung saan mo gusto pumunta, o ito, huwag ka mag-alala, pwede mo dalhin dito mga kaibigan mo, bahala kayo, o sige, kung saan ka pupunta, text mo lang ako. Ito yung uninvolved parents na hindi nila binibigyan ng halaga kung ano ba nangyayari sa kanilang mga anak. Para sa kanila, makapag-abot lang ay sapat na. Para sa kanila, makakuha lang mabigyan lang ng pinansyal na tulong ay sapat na. Para sa kanila ay basta makasagot lang sa cellphone, kahit hindi wala nang pag-uusap ay sapat na. At higit sa lahat, para bang ang layo-layo ng nanay mo, ng tatay mo, ng anak mo sa iyo. Okay? Ang layo-layo ng agwat niyo, meron kayong emotional distance or emotional detachment na halos hindi mo nakilala ang inyong mga anak. Ito ay isang wake-up call. Ikaw ba'y authoritarian? Masyadong dominante? Masyadong diktador? Ikaw ba ay permissive? Masyadong maluwag? Or ikaw ba ay isang uninvolved parents na wala kang pake sa mga nangyayari sa iyong mga anak? At ang para sa akin na pinakamaganda ay yung authoritative parent. Ito yung enforced rule, provide warmth and support. Ibig sabihin, tinitingnan pa rin siya bilang isang magulang, pero hindi siya masyadong mahigpit, hindi rin siya masyadong maluwag. Para itong saranggola, di ba, yung ginagawa kong analogy, kapag ang isang saranggola sa ere ay matayog na, stable na, pwede mo na siyang luwagan ang paghahawak at hahayaan mo lang siyang lumipad ng lumipad, pero nakatanaw ka pa rin. Subalit kapag ang ganyan ang pagpapalaki dapat ng mga anak. Subalit kapag ang isang saranggola ay pagyewang-gewang at tila babagsak, huwag mong hayaan sana bumagsak yon. Bagkus, hawakan mo siya na maigpit at ihataking paangat. Tulad sa pagpapalaki sa magulang, ng mga anak ng mga magulang. Na kapag ang isang bata ay alam mong
nahihirapan, wag mo masyadong bigyan ng kaluwagan, but rather higpitan mo lang siya ng bahagya at tulungan makabangon muli. Sapagkat yun ang mahalaga para makaramdam siya ng warm, ng authentic love, at higit sa lahat, suporta buhat sa iyo. Malinaw po ba? Para ho sa kaalaman ng lahat ho, para at least kahit papano ho, meron ho tayong nagdag kaalaman na itong parenting style, baka tila yata alam natin to, no? Pero hindi na natin alam na ito pala ay kahit papano ay nakakatulong din o nakakasama din sa usaping kalusugang pangkaisipan ng mga bata. So, sir, tatanungin niyo ako, ano dito sa apat ang mahalaga o pinakamaganda? Para sa akin yung authoritative. Sapagkat nandoon yung support ng magulang, nandoon yung paggabay ng magulang, at nandoon yung pagtugon ng magulang sa anumang problemang dadaanan o nararanasan ng mga bata upang ma-preserve ang kanilang mental health. Minsan din, dahil sa mental health issues ng mga anak, hindi natin pwedeng kaila na yung mga magulang din ay nakakaramdam din ng emotional distress. At dito, marahil sila mismo ay makakapagnilay kung saan ba sila dapat o ano ang kanilang role sa pagtugon ng kanilang mental health dahil lubos silang naapektuhan din sa mental health ng kanilang mga anak. Marahil, balik-tanawin natin ang ating sarili bilang kabataan noon at balik-tanawin natin yung ating pagiging magulang sa kanila upang maging balanse rin kahit papano at ma-address din natin yung ang ating mental health. Yung impact na kasi ng mental health kay parental mental and child development, sinasabi nga dito sa isang journal na like many illnesses and diseases, mental health disorders tend to run in the family and can be passed down from parent to child. Ikaw mismo na hindi ka okay, hindi ka healed, hindi ka balance, meron kang pangangailangan na dapat tugunan na hindi natugunan, lalo ng kalusugang pangkaisipan mo, maaari itong maipasa sa inyong mga anak. At ito ang pwedeng magpataas ng risk even more if both parents have mental health disorder. Kung ang tatay at ang nanay ay merong ganito. Nagkakaroon din ng impacto sa pamilya. Kaya nga, sinasabi ng study by the American Journal of Psychiatry, followed children of depressed parents over 20-year period to gauge how they fared in adulthood. They found that children were 3 times more at risk for mental health and substance abuse disorder than children whose parents were not depressed. Diba? Ang laki. Kaya bilang isang magulang din, kailangan tingnan din natin yung ating mental well-being. Saan ba tayo papasok dito? Paano ba natin matutugunan to? Walang masama na magtanong din, magkonsulta sa eksperto upang matugunan ang ating mental health. Wala ring masama na kung mag-create tayo ng network, helping network, okay, o social support network para kahit papano mapag-usapan ang ating nararamdaman kasi sino pa ba magtutulungan kundi tayo lang din. Kaya nga sa usaping ito, hindi lang din pagtugon sa mental health ng mga anak natin, ultimong pagtugon din sa mental health natin sapagkat anuman yung ating mental health, ito ay malaki rin ang epekto nito na maaaring may dulot sa mga anak natin at maipasa din natin sa mga anak natin. Kaya nga ang hamon sa atin ay paano natin matutugunan o matutulungan ang ating sarili upang sa ganon ang ating mga anak ay hindi rin apektado doon sa ating nararamdaman. Okay? Malinaw po? Kasi pwede ito maipasa eh. Pwedeng maipasa, pwedeng pag hindi natin natugunan. Kaya nga, napakahalaga ng pagkonsulta sa isang eksperto upang mabigyan kayo ng pangunang lunas o psychological first aid to address your mental health issues. Kaya nga,
to preserve our mental hygiene at home or mental health, okay, preserving mental health, okay, at home, gusto ko bigyan natin ng halaga yung home. Okay? Yung home. Bakit po? Sapagkat sa tahanan o sa home, may pagtahan. May pagtahan. Kaya tingnan natin, isa-isay natin. Para sa akin, para ma-preserve yung mental hygiene o mental health natin, okay, magkaroon tayo ng magandang mental hygiene. Okay? Healthy lifestyles and environments should be observed at all times. Ano ba yung dapat natin gawin? Example, ang pagtulog, pagkain ng mga magagandang na masusustansyang pagkain ay makakatulong sa ating mental health kasi sapagkat nabibigyan natin ng halaga ang ating physical health na kung saan kapag tayo ay may magandang tulog, gustong pagpapahinga at maayos sa kinakain, kahit papaano ang ating isipan ay magiging klaro, magiging balanse. Healthy environment din. Bakit? Sapagkat kapag okay ang iyong pakiramdam, okay ang iyong pagtulog, meron kang enough rest, enough sleep, mababa ang stress level mo, so magiging peaceful, homey, yung iyong tahanan, ang iyong buhay, ang inyong sariling pamilya, sapagkat nagdudulot ito ng positibong effect. Okay, positibong effect hindi lamang sa pamilya, kundi sa buong komunidad. Kumbaga sabihin na natin, ito na yung magandang ambag mo sa sarili mo. Ito yung magandang ambag para na sa ganon, patuloy kang lumalaban sa buhay. Kaya nga, napakaganda para sa akin, tingnan, okay, para kanino ka bumabangon. Yun ang hamon ko sa inyo. Yun yung tanong ko sa inyo. Para kanino kayo bumabangon? Letter O, open your feelings to your loved ones. Wow! Sir, bakit ganyan? Kasi nga po, ang pagsasabi ng tapat ay pagsasama ng maluwag. Kaya kung nakakaramdam ka ng distress, pwede mo sabihin, pwede, hindi ako okay ngayon, mamaya na tayo mag-usap. Kaysa namang umalis kayo dyan, ayoko kayo makita, di ba, mga masasama pang sasabihin mo, yun ang nakakatakot sapagkat hindi na nakakatulong to sa pag-preserve ng mental hygiene. Make yourself productive at all times. Ito yung gusto kong sabihin sa inyo dahil ito yung aral na tinuro sa atin, sa akin personally, ng isang dakilang santong si St. John Bosco o si Don Bosco. Ano sabi ni Don Bosco? An idle mind is a workshop or playground of evil. Kapag ikaw ay walang ginagawa, idle ka, tamad ka, hindi mo binibigyan ng gustong pagtugon yung iyong mental health o yung iyong trabaho o yung iyong responsibilidad bilang isang ama, bilang isang ina. Wala kang ginagawa. Ang daming negatibong kaisipan o thoughts ang pwedeng pumasok sa iyong isipan at ito'y magdulot ng negatibong pakiramdam. Ito'y magdudulot din ng negatibong pakikipag-ugnayan sa ibang tao. At ito'y malala, ito'y nakakatakot sapagkat hindi ito healthy. Ang evil kasi hindi naman siya yung tipong para sa akin na may sungay, everything. Ang evil yung anything that is negative at anything that can destroy us. That's evil. Kung dahil hindi ka productive, dahil tamad ka, dahil idle ka, maaari mag-isip ka na hindi maganda sa kapwa mo at ito'y makasisira ng iyong kalooban. Subalit, dadapwat, bagamat, kung ikaw ay productive, hindi ka busy, productive ka, anuman ang iyong trabaho o antas sa lipunan, maaaring patuloy mo pa rin gagawin yon ng buong kagalakan at buong kasiyahan sapagkat, sabi nga, di ba,
seek ye first the kingdom of God, and all these graces shall be added unto you. Di ba? Kasi masaya ka eh. Di ba? Do it for the glory of God. Di ba? Give thanks. Wala kang ibang bukang bibig, kundi salamat Panginoon. Kasi meron akong trabaho, salamat Panginoon dahil maayos ang aking pamilya. Kasi nababalanse ko ang pagiging nanay at tatay ko o tatay ko sa aking mga anak. At salamat Panginoon, balanse ang aking buhay sapagkat nagiging anak ako at maayos ako sa aking mga magulang. Hindi yung busy, kasi pag busy wala ng oras. At kapag walang oras, away ang gulo o gulo ang dulot nito. Sana po nakikinig pa ho kayo, no? Kung meron ho kayong katanungan, pwede naman ho kayo mag-chat sa amin at pwede namin sagutin to sa ating mga topic, sa susunod na topic. Kung meron kayong suggestion pala ng topic, maaaring yung sabihin sa akin. Sapagkat ito yung magiging aral din natin na pwede natin may baon upang maging mas produktibo tayo sa pang-araw-araw nating pamumuhay. Letter E, exercise mindfulness. Sa gitna ng ating mundo, sa ingay ng ating mundong ginagagalawan, ang ating bang kaisipan ay mindful or mindful? Full. Buo. Okay? Puno, rather. Mindful. Puno. Puno ng materialismo, secularismo, commercialismo, puno ng ating mga preoccupations, puno ng ating mga stress, problema, toxicities ng buhay na ating ine-embrace. Kaya hindi tayo makapag-isip na maayos sa ating pamilya. So, balit kung ating sarili, ang ating mind ay mindful, maaliwala, okay, ang tingin natin sa ating sarili at sa ating mga mahal sa buhay, sa mundong ating kinagagalawan, ay isang maaliwalas din. Sabi ko nga, lagi ko sasabi, happiness will not teach you to be grateful, but gratefulness will teach you to be mindful. To be happy. Nagiging mindful ako sa gratefulness ng Panginoon. Nagiging mindful ako sa blessings ng Panginoon. Nagiging mindful ako sa lahat ng mga bagay na magagandang ginawa ng Panginoon. Nagiging mindful ako sa simplicity na turo ng Panginoon na mamuhay ng kapayakan. Yun ang pag-preserve para sa akin ng mental hygiene. Maaaring sabihin natin na madali lang sabihin kasi wala pa ako sa ganung sitwasyon. Pero para sa akin, mapiprevent natin ang mental distress kung ngayon pa lang gagawin na natin ang nararapat natin gawin. Okay po? Sana po andyan pa po kayo. Okay. So, kaya nga ating lubos na magkakatandaan. Be open with your children and talk to them about mental health. Teach and explain what it is and how intervention exists. Second, be mindful of your words and avoid labels. The word sad is better than depressed. Just as much as scared or fearful is easy to understand to a child than anxiety. Simplihan lang natin ang buhay. Huwag natin gawing ang mental health, ang kanilang nararamdaman at ang inyong nararamdaman ay magkakaroon ng invalidation. I-validate natin ang ating nararamdaman at ang nararamdaman ng iba at turuan at ipaliwanag kung paano natin ito matutugunan. Katulong ng mga eksperto, maaari kayong sumangguni sa isang psychiatrist. Ito ay isang medical doctor na specializing psychiatric condition. Pwede kayo sa psychologist, tulad ko. Pwede rin naman po sa guidance counselors o sa school counselors na available sa paaralan o counselor na available sa simbahan at sa paaralan at sa ibang komunidad. O pwede rin naman po sa nakakaalam ng mental health na professional. Okay? Social worker, doctor.
psychiatric nurse, maaari po kayong humingi ng tulong doon upang mabigyan kayo ng tamang lunas at mai-refer kayo sa tamang tao. Kaya nga minsan po, wag ho natin gagamitin na depressed ako. Mas maganda po gamitin natin ang salitang sad, nalulungkot ako. Sapagkat hindi, bago po niyo masabing depressed, kailangan po ng masusing pagsusuri ng isang eksperto. Sa halip na sabihin ng anxiety, maaaring mas madaling maintindihan ng bata ang salitang scared o natatakot, sapagkat bago pa ho namin masabing anxiety disorder yan, maaaring dapat mag-undergo ang isang bata sa isang psychological assessment. Na sa ganon, maayos ang pagtingin nila na natatakot ako, nay, nalulungkot ako, nay. At pag sinabi nila nalulungkot at natatakot, huwag mong baliwalain. Mas higit yan nila kailangan. At tumawag na po kayo ng eksperto kung bakit po, ano ba yung ugat ng kanilang kalungkutan at kanilang kinakatakutan. Sapagkat itong ating pagtugon sa kanilang kalusugang pangisaman. Kahit kayo po mismo, pag nakakaramdam kayo ng takot, ng lungkot, huwag po kayo mag-atubiling magpakonsulta sa eksperto. Ano po sinasabi ni Pope Francis? Sabi ni Pope Francis, love is shown by little things, by attention to small daily signs which make us feel at home. Ulitin natin, love is shown by little things, by attention to small daily signs to make us feel at home. Ano man yung ating ginagawa, sa simpleng pamamaraan, okay, na pagbibigay aruga at tamang atensyon sa ating mga anak, ito ay isang bagay na pagpapakita ng pag-ibig na makakaramdam ang ating mga anak na sila ay nasa tahanan. Dahil ang pag-ibig ay nasa tahanan. At ang tahanan, ang sanctuary o lugar na kung saan ang bawat pamilya ay nag-iibigan. Muli, ito po si John Cadiz Carandang, isang psychologist, at buwabati po sa inyo sa magandang araw. Naway, maging ligtas po tayo at pagpalain nawa tayo ng ating poong may kapal. Happy Feast Day sa aking mga kapatid na Franciscano at sa lahat ng mga tagasunod at deboto ni San Francisco de Assisi. Hanggang sa muli ng ating pagkikita. Paalam. Pax et bonum.